Good morning. Ako po pala si Attorney Stephen Gonzalo. Ako yung nagtatag ng Facebook group natin na 2025 Civil Service Mock Exam na kayo nga po ay nag-join sa ating group. Ako rin yung nagsimula ng website na civilservicehelp.com. Ang layunin ko, kaya ko ginawa itong website na yan ay para makatulong sa ating mga kababayan na nahihirapang pumasa sa civil service exam. Bilang isang abogado nga at former passer ng civil service exam, may mga techniques ako na gusto kong i-share para makatulong sa inyong lahat. Okay, so simulan na natin. Ang topic natin ngayong araw na to ay Article 3, Bill of Rights. It safeguards the civil liberties and individual rights of Filipinos. Ito ay naglalayong protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan laban sa pang-aabuso ng pamahalaan. Nakasaad dito ang mga pangunahing karapatan na pag-uusapan natin mamaya kasama ng mga ilang halimbawa. Ang mga karapatang ito ay nagbibigay pagkilala, of course, sa dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino. Yun naman ang basis ng mga karapatan na yan. Bakit meron tayo yan? Because kinikilala nga ang dignidad at ang kalayaan ng bawat Pilipino. So ang una natin pag-usapan ay ang right to due process of law. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Halimbawa, kung ang isang tao ay pinaghihinalaang nakagawa ng krimen, hindi siya basta-basta maikukulong o maparurusahan hanggat hindi dumadaan sa tamang paglilitis sa korte. Halimbawa, si Juan ay inakusahan ng pagnanakaw. Hindi siya pwedeng basta-basta ikulong na lamang nang walang sapat na ebidensya o tamang paglilitis sa korte. May karapatan siya sa makatarungang paglilitis na naaayon sa batas. Okay. So, pangalawa ay ang freedom of speech and expression. What does it mean? It is every individual has the right to express their thoughts, opinions, and beliefs freely whether through speech, writing, or other forms of expression. Example, ang mga mamamayan ay may kalayaang ipahayag ang kanilang saloobin o damdamin laban sa isang polisiya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagrarally, basta't ito ay mapayapa at sumusunod sa mga patakaran. Halimbawa, si Maria ay nakiisa sa isang mapayapang rally na tumututol sa isang batas. Hindi siya maaaring arestuhin o ikulong dahil ito ay bahagi ng kanyang karapatang magpahayag ng kanyang sariling opinion. Freedom from unreasonable searches and seizures. Individuals are protected from unwarranted searches and seizures unless law enforcement has a valid search warrant issued by a court. Ang pulis ay hindi basta-basta pwedeng pumasok sa bahay ni Pedro o ni Juan at magsiyasat ng walang kaukulang search warrant. Ang mga nakuha ng walang search warrant ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte laban sa kay Pedro o kay Juan. Halimbawa, may impormasyon ng mga pulis na si Pedro ay nagtatago ng illegal na droga sa kanyang bahay, opisina. Hindi nila maaaring pasukin ang bahay o opisina kung wala silang dalang search warrant sa korte. Kung pumasok sila ng walang warrant, labag ito sa batas at hindi maaaring gamitin niya ang ebidensya laban sa kanila.
Ang sumunod naman ay ang right against self-incrimination. No person shall be forced to testify against themselves in any criminal case. Usong-uso ito ngayon kasi sa mga hearing natin sa Senate, ang daming gumagamit nitong right against self-incrimination. Kapag si Ana ay tinatanong sa Senate hearing tungkol sa kanyang nagawa, may karapatan siyang hindi sagutin ang mga tanong na maaaring magamit laban sa kanya sa hinaharap. Halimbawa, kung inaakusahan si Ana sa kasong pagnanakaw sa isang sa Senate hearing, kunwari, hindi siya pwedeng pilitin na umamin o magbigay ng impormasyon na magpapahamak sa kanya. Ang sumunod ay ang right to bail and speedy trial. Individuals accused of crimes, except for offenses punishable by reclusion perpetua or life imprisonment where evidence of guilt is strong, have the right to post bail, and they are also entitled to a speedy trial to prevent prolonged detention. Example, kung inaresto si Berto para sa isang kaso ng pandaraya, maaari siyang magpiyansa habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Maliban na lang kung mabigat ang kaso at sapat ang ebidensya laban sa kanya. Kung inakusahan si Berto ng isang minor offense, may karapatan siyang magpiyansa upang makalaya habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Dapat din niyang makuha ang kanyang hatol sa lalong madaling panahon. Right to privacy. Every person has the right to privacy, particularly in matters concerning their family, home, and personal communication. No one can interfere without legal justification. Hindi maaaring kunin ng gobyerno ang mga text message o emails ni Juan nang walang warrant na galing sa korte. Ang kanyang komunikasyon ay protektado sa ilalim ng karapatan sa pribadong buhay. So, halimbawa, may hinala ang mga pulis na may illegal na gawain si Juan. Ngunit hindi nila pwedeng tingnan ang kanyang mga private messages sa social media o sa cellphone o sa emails kung walang sapat na basihan at search warrant. Right to information. Citizens have the right to access information about public records, official transactions, and government policies, as long as it does not compromise national security or confidentiality. So halimbawa, si Maria ay nais malaman kung paano ginamit ng kanilang barangay ang pondo mula sa gobyerno para sa proyektong pang-infrastruktura. May karapatan siyang humingi ng kopya ng mga dokumento ukol dito sa kanilang barangay. Freedom of religion. Every individual is free to practice their religion without interference or persecution from the government. Halimbawa, si Pedro ay miyembro ng isang relihiyosong grupo. Hindi siya pwedeng pagbawalan ng gobyerno na sumamba sa kanyang reliyon o ipagpatuloy ang kanyang paniniwala. Of course, yung paraan ng paniniwala hindi naman dapat labag sa batas. Like, kunwari ay nag-aalay kayo ng buhay ng isang tao, of course, hindi na po pwede yan. Hindi po maaari yan gawin. Right against double jeopardy. Once a person has been tried and acquitted or convicted, they cannot be prosecuted again for the same crime. Halimbawa, kung si Ana ay napawalang sala na sa kasong pang-aabuso o pagpatay, hindi na siya maaaring ulit kasuhan pa para sa parehong insidente ng pang-aabuso o pagpatay. Right to just compensation. If the government takes property for public use, like roads, public buildings, the owner must be compensated fairly. So halimbawa, kung kukuhanin ng gobyerno ang lupa ninyo para gawing kalsada o para sa isang development project,
Bilang kapalit, dapat bayaran si Berto ng tamang halaga batay sa market value ng kanyang lupa. Ang tawag dito ay negotiated sale or kung dadaan sa korte, pwede expropriation. Prohibition against torture. The Constitution prohibits torture, intimidation, or cruel and degrading treatment, especially in extracting confessions or information. Ang mga pulis ay hindi pwedeng gumamit ng puwersa o torture upang paaminin ang isang pinaghihinalaan sa isang krimen. Ito po ay labag sa ating karapatan. Kung sakaling nagustuhan ninyo ang aking munting presentasyon ngayong araw na ito, mangyari lamang po na i-like ninyo ang aking video o i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Ito po ay malaking tulong para sa kanilang paghahanda sa nalalapit na Civil Service Exam next year. Maraming salamat po sa inyong lahat.